Ano bang paghahanda ang mga dapat natin gawin kung sakali magkaroon man ng victory? Ating lahat, ako nga po pala si Jerome Parsha, Operation Section po ng MDR San Jose, under supervision po ng aming Department Head, Sir Dean Owendrano. At narito po ako ngayon dahil ako po yung naatasan na magkanta po ng pre-earthquake drill orientation na prior po doon sa gaganapin na second quarter national simultaneous earthquake drill na magaganap po sa June 19, alas 9 po ng umaga. So yun, maraming salamat po sa ating Principal 3, Sir Jesse Chubari, na dahil po nagpa-unlock siya na dito po ganapin ang ating second quarter national simultaneous earthquake drill. So yun po, simulan po natin. Ang pinaka-pangunahing layunin is yung safety po ng general public para malaman po nila kung ano ba yung dapat nilang gawin. So, to help the building administrators and their disaster action groups to design a specific response plan for earthquake. So, hindi lang po para sa mga building occupant yung gaganapin nating drill, para din po doon sa ating administration para nakabuo po sila ng mas specific na plano. Next po is to train the building occupants on proper action and response during earthquake. So yun po, hindi lang po dapat hanggang nasa plano lang, dapat ay isinasagawa po natin ng regular yung earthquake drill. Then to test various elements of the response plan during design by the Disaster Management Committee. And cannot be prevented. So alam naman po natin yung as earthquake, as natural hazard po siya or bantang panganib. So, natural siyang nangyayari at hindi po natin alam kung kailan siya mag-strike. Wala po tayong initial warning pagdating po sa lindol. So, maaari po siyang makapapinsala sa ating buhay at sa ating ari-arian. No available technology that give accurate earthquake prediction. So, unlike sa bagyo, so weeks, meron na po tayong forecast. Pero pagdating sa earthquake, so hindi po natin alam yan kung kailan mag-i-strike. So, nagkakaroon na lang po tayo ng information once mangyari na po yung lindol. Okay? Statistics ng ating bansa kung saan ay located po tayo sa Pacific Ring of Fire. So, pamilyar naman po tayong lahat sa Pacific Ring of Fire kung saan ay maraming nangyayaring volcanic activity. So, we are proud po pagdating sa pagkakaroon ng mga sakuna. Okay, as i-compare po natin yung fire versus earthquake, bukod po sa tsunami, ang fire din po ay secondary effect po ng lindol. So kapag nagkaroon po ng lindol, po pwede rin po magkaroon ng sunog. So kung i-compare po natin, ang fire ay concentrated lang po siya in one area ng isang building and eventually pwede po spread. Pero pagdating po sa earthquake, kapag nag-strike siya, sa buong building apektado. The immediate response is to evacuate people and put fire. Then, immediate outside help will arrive definitely at the soonest time. So, pag tumawag po tayo ng tulong, darating yung tulong pagdating sa sunog. Pero kapag lindol, so possible po niyan ma-delay, lalo na po kung worst case scenario po yung nangyari, naapektuhan yung mga kalsada, nabagsakan ng mga poste or debris, so pwedeng ma-delay yung tulong. Building occupants can be evacuated at any place outside the building away from fire. So pag nakalabas na ng building yung building occupants, so yun na po yung safe zone nila. Unlike pagdating po sa earthquake, hindi po natin sure kung paglabas natin ay safe zone na natin unless makarating po tayo sa open space. So no aftershock to deal with pagdating sa fire. And aftershocks will be another concern pagdating po sa earthquake. Pagkatap ng earthquake drill. So una po, nandiyan po yung RA 10121 or Philippine Disaster Act of 2010. So under section 2 po, Declaration of Policy, so lahat po ng LGU paaralan at mga pribadong sektor ay kailangan obligado magsagawa po ng earthquake drill. So yan po yung pinaka-basehan po natin. So kung ikukumpara po natin noon, PT 1566
of 1978. So under po ng administration po na yan, kung saan nakapokus lang po tayo pagdating sa response. So yung approach po natin pagdating sa disaster is to response lang. Once may dumating po na isang disaster, so doon lang tayo kikilos. So pagka dumating yung bagyo, magbibigay lang ng ayuda, response lang ng response. So pinapalagay po natin na hindi natin mapabawasan or maiiwasan yung isang epekto na sakuna. Pero nung dumating na po yung DRM Act of 2010, so nandito na po pumasok yung mga prevention and mitigation kung saan nakakapag-buo na po tayo ng mga programa sa pag-iwas at pagbawas ng epekto ng sakuna. Then nandyan din po yung DepEd Order number 48 series of 2012. So regular din po kayo nagkakontak nito sa inyo. Pero this time po ay with involvement po ng LGU. Ayan. So isa po ito sa mga kakailanganin natin during the drill. Pero kahit wala pong earthquake drill ay po pwede rin po tayo. Dapat po meron din po tayo nito mga nakapaskil sa ating paaralan. Sir, meron po tayong vicinity map ng buong school. Okay. So yung purpose po nito is for external help. No, kung sakali man po magkaroon po tayo ng totoong senaryo. Para magkaroon po ng idea yung mga tutulong po sa atin. Sa lugar kung saan po sila tumigas pagdating po sa Mindoro. So sa atin dito po sa Mindoro ay think ko meron naman po yung ating sports complex, yung ating pinaka open space. Dapat po kasya yung 4 na tao na nakatayo po yan, hindi po nakahiga or nakaupo. So determine how many persons can occupy in an open space. So assumption, so 800 persons in one assumption 2, so persons, 4 persons per square meter. So kung 800 persons po siya, so divide 4 persons in per square meter. So kakailanganin po natin ng 200 square meter para sa 800 na tao. So example lang naman po yan. Dinedetermine natin yung flow ng traffic. Kung naglagay man po tayo ng evacuation route sa ating mga pasilyo or hallway, so dapat yung inilagay po natin, tutukuyin po natin kung yung flow ng traffic or flow ng traffic ay isa lang po yung dinadaanan ng mga estudyante. So para maiwasan po natin yung stampede. Next, yan na dapat natin ihanda. Now, dapat meron po tayo mga first aid kits, then earthquake survival kits katulad po ng mga tube tents, whistle, flashlights. Mga kagamitang pang lunas. So, yan po i-responde ng mga first responder na magagaling po sa LGU, sa Bureau of Fire, PNP, tsaka sa mga iba pa po mga concerned agency. So para sa actual earthquake drill po natin, so phase 1 po is alarm. So assumption po natin habang nagkakaroon po ng klase, ongoing po yung klase ay biglang nagkaroon ng ground shaking. Yung 1 minute alarm po ay magre-represent as ground shaking. So yung 1 minute po yun, natatakbo. And then, nasabay po nun yung phase 2. Phase 2 po is response. So ang immediate response po ng ating mga students ay dapat gap cover and hold. So naka-cover yung batok, ulo, tapos nakayuko. Kung meron pong matataguan na matibay na bagay, katulad ng lamesa, ay pwede po silang tumago po doon. Next. So habang nagaganap yung 1 minute siren, dapat po sila ay naka-perform po ng duck cover and hold. So wala pa po dapat lumabas. So kailangan tapusin po natin yung 1 minute na yon, tsaka po natin bibigyan ng go signal yung mga estudyante na pwede na po lumabas. Bilinan po natin na walang tatakbo, walang magtutulakan. So dalihin lang po yung mga handy, katulad ng cellphone or cash na valuables po nila. So kahit hindi na po nila muna dalihin yung mga bag nila. Dahil after po nang babalik naman po kagad sila, hindi naman po magtatagal ng 1 oras may hit yung ating trip. Nalabas na po silang lahat, dapat po sa isang location magkakasama po yung per section. Hindi po dapat sila kalat-kalat
para maiwasan po natin yung kalituhan. Kasi bibilangin po natin sila kung kumpleto ba silang nakalabas. So once po na pag head count po next po kasi natin ay head count. Pagtapos po ng phase 4 assembly na nakapagtipon-tipon na sila doon sa isang location, phase 5 na po tayo. Bibilangin na po natin kung kumpleto bang nakalabas yung mga estudyante. Now, kung meron pong natapat po sa section ninyo na or class advisory ninyo na doon po natapat yung mga itinalagang victim, i-report nyo po yun sa inyong principal or kay SDRM or vocal po ninyo. Now, tapos si SDRM vocal, kapag naipon niya na po yung lahat ng report ng mga teachers na meron kaming missing, i-report niya naman po yun sa MDRRMO. Tapos si MDRRMO na po yung mag-handle ng situation. Magtatalaga na po kami ng mga responder po nun para i-extricate yung mga victim papunta sa evacuation area. So, magbibigay po tayo ng mga observations. No? Meron din po kami mga itatalaga ng mga observers at nakukunin po namin sa mga iba't ibang ahensya po. Pwede po kumuha kami ng observers mula sa inyo, observers po mula sa LGU, sa PNP, Bureau of Fire. Nang titignan po nila kung maayos bang naisagawa yung inyong earthquake drill. Kung lahat ba ng mga estudyante ay sumunod, nagka-overload sa loob ng eskwelahan hanggang makalabas po sila. No, kung maayos ba silang pumila papunta sa evacuation area. So yun po, titignan po nila yun. And then, i-evaluate din po natin kung nag-effective ba yung ginawa po nating earthquake drill, kung ano po yung dapat i-improve. Okay? So, baka mataranta, o baka yung mga anak nila, bakit maraming ambulance na dumarating sa school. So iwanan po natin sila. Okay po?